May pinadala sa aking filament today for review. Ito ay ang Jamghe PLA Plus filament. Samahan niyo akong mag-unbox nitong filament. Ito ay 1 kg at 1.75 mm ang diameter. Sa gilid ng box, nandito ulit yung specs. Ito ay polylactic acid or PLA Plus color gray. Nandito rin yung temperature and speed settings para sa filament na to. Ang PLA Plus ay augmented PLA. Ibig sabihin, less brittle, stronger, at improve ang heat resistance. Uy, nice oh! Bukod sa filament, meron siyang kasamang vacuum bag sa loob. Bakit ito importante? Kung nanonood ka ng mga videos ko, ang mga filaments ay nag-a-absorb ng moisture, kaya dapat nakastore sila ng maayos. Isang way ay yung paglalagay sa ganitong bag. Itatabi ko muna to. Kapag bumibili ng filament, importante na vacuum sealed siya katulad nito. Mapapansin nyo rin sa gitna ay merong nakalagay na silica gel. Kapag hindi na sealed yung binili mong filament, pwede mong itanong sa supplier. Minsan, nagre-replace sila. Kung mapapansin nyo, bukod sa box, nandito ulit yung info about the filament. Nakadikit siya sa spool. Natanggal ko na ang silica gel at itatabi ko siya para isama dun sa loob ng vacuum bag. Next, ito-check ko yung pagkakarolyo ng filament. Mukhang okay naman. Plastic ang spool, so okay to sa mga filament system katulad ng AMS at saka CFS. Ito yung vacuum bag at ilalagay ang filament sa loob kapag hindi mo na gagamitin. Meron din itong zipper para airtight. At kung hindi ka pa kontento doon, kung meron kang pump or meron kang vacuum, pwede mong gamitin para maging vacuum sealed palalo ito. Next, tignan naman natin yung output out of the box. Wala siyang problema sa pag-ikot sa CFS. Ito yung temperature settings para sa print na to. At ang gagamitin kong file ay yung default 3D Benchy file ng Creality K2 Plus. Ang mga babantayan natin ay kung makinis ba yung print, meron bang stringing or yung mga parang sapot-sapot kasi first time siyang gagamitin. So dito mapapansin natin merong konti kaya okay pa to. Pag may ganitong problem, madali lang naman ang solusyon, i-dehydrate muna yung filament. Pero based sa nipis ng strings, hindi naman kailangan agad. Tapos na ang print at so far wala namang naging problem. Hindi pumuputok-putok yung filament, walang under extrusion, makinis at maganda ang quality. Next ay big detailed print naman. Nagprint ako dito ng anime figure at maganda rin ang kinalabasan. Itong Jamghe PLA Plus filament ay 678 pesos lang. At ang masasabi ko, same lang yung quality dun sa mga mas mahal na filament. Kung bago ka sa 3D printing, pwede mo tong i-consider. Meron pang ibang colors itong filament brand na ito. Available sa Shopee at sa TikTok Shop. Kung gusto mo ng mga 3D printing contents, like, share, and follow.